sting operation ng mga otoridad ilulunsad para agad na madakip ang nasa likod ng pagsabog sa Marawi City kahapon. At present, what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS-inspired or it was ISIS itself, no? Through their local counterparts na gumawa nito. Kaugnayan ng ISIS sa pambobomba sa Marawi, iniimbestigahan pa ayon sa National Security Council. Pagpapasabog sa Mindanao State University, hindi kagagawa ng suicide bomber. 4 na namatay, kilala na ayon sa Philippine National Police. Pagkatapos pag-aralan ulit ng Fair Adjustment Committee ng MRT3, ang petisyong ito na pagdesisyonan namin na dapat kaming mag-file ulit ng petition for fair increase. MRT3 Management muling maghahain ng petisyon para sa taas pasahe. Fair increase inaasahang maaprubahan sa first quarter ng susunod na taon ayon sa General Manager nito. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inakuna ng grupong Islamic State o ISIS ang pagsabog sa Marawi City kahapon. Gayunman, hindi pa makapagbigay ng direktang pahayag ang pamahalaan hinggil sa pagkakakilanlan ng grupong nasa likod ng Mindanao State University bombing. Tiniyak naman ng National Security Council o NSC na tinutugis na ang responsable sa naturang pag-atake. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At present, what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS-inspired or it was ISIS itself, no? Through their local counterparts na gumawa nito. Patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang naiulat na may kaugnayan ng ISIS sa nangyaring pagsabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City kahapon. Ayon kay National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, raw information pa lamang ang nakararating sa kanila at wala pang matibay na basihan kung may kaugnayan nga rito ang ISIS. Sa kabila nito, ayon sa NSC official, tinutugis na ng mga otoridad ang mga may kagagawan sa pag-atake sa Marawi na ikinasawi ng 4 na tao at pagkasugat ng marami. We know of some remnants of the extremist groups in Lanao del Sur, and ito po ay tinutugis na ng ating mga otoridad, and the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police has committed to find those persons responsible for this dastardly attack, and they will be brought to justice. Maging ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay wala pang malinaw na impormasyon kung sino ang nasa likod ng pambobomba. Alam naman natin na may presence yung violent extremists dito sa Marawi. At ang pinaka-manifest na nangyari yung 2017 nung nagkaroon ng siege sa Marawi. May mga reports na ISIS ang gumawa. Meron ding mga nagsa-circulate sa na text messages nung gabi ng Sabado na merong gagawin na pagpapasabog pero hindi naka-specify kung saan yon. So ito ho, kailangan talaga tingnan maigi. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bibigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng pagsabog at papanagutin ang nasa likod ng pag-atake. Kinundi na rin ng Pangulo ang pag-atake at nakiramay sa mga naging biktima nito. Samantala, bukod sa pagkondena, nakiramay din ang Estados Unidos sa mga nasawi sa pag-atake. Nakikipag-ugnayan din anya sila sa kanilang Philippine partners. Nagpaabot din ng taus-pusong pakikiramay ang Israel Embassy sa mga nagdadalamhating kaanak na mga namatay sa pambobomba sa Mindanao State University. Tiniyak din nito na kaisa sila ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino sa nakasusuklam na pag-ataking ito ng mga terorista. Ayon pa sa embahada, ang terorismo ay isang pandaigdigang banta na nangangailangan ng sama-samang pagkakaisa sa mga bansa upang mapangalagaan ang kapakanan ng lahat ng tao at komunidad.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas pinaigting ng security forces sa Davao City ang seguridad kasunod ng bombing incident sa Mindanao State University sa Marawi City. Ito ay kahit walang direktang banta na natatanggap ang lungsod batay sa nakalap na impormasyon ng intelligence community ayon sa Davao City Police Office o DCPO. Sa pamamagitan ng mas pinilakas na Oplan Davao Defense System o Oplan DDS ng DCPO, nagsasagawa ng random checkpoints ang iba't ibang police station sa lungsod at mas pinaiigting ang police visibility. Ang Task Force Davao, mas sinigpitan naman ang checkpoints sa lahat ng entry points papasok sa Davao City. Masusing chine-check ang lahat ng sasakyan at mga pasahero nito. Mas pinaigting din ang bus boarding operations sa lahat ng border points. Pina-strengthen natin yung security checks, especially yung implementation ng City Ordinance 48 Series of 2022 na kung saan during big events and doon sa mga specified areas, talagang mahigpit natin chine-check at ipinagbabawal lalo na sa mga big events, yung mga backpacks, luggages, yung mga naka-jacket, talagang thoroughly in-inspect natin yan. Even yung mga non-transparent water containers, talagang hindi natin pinapapasok yan. Naniniwala si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat muling ipatupad ang martial law kasunod ng nangyaring pabobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Samantala, giit naman ng kapwa nito mambabatas na si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman, malaki ang kaugnayan ng development at rehabilitasyon ng Marawi sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I think we should not resort to that kasi we do not want to cause unnecessary panic. The more kasi na mag-panic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. Lilikha lamang ng matinding pangamba sa publiko kung muling magpapatupad ng martial law sa Marawi City. Ito ang reaksyon ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong nang tanungin kung dapat bang ibalik ang batas militar sa lungsod. Kasunod dito na nangyaring pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University araw ng Linggo, December 3, kung saan 4 na tao ang nasawi at marami rin ang nasugatan. Anya, mas mainam kung kukunin ang suporta ng publiko sa pagpapanatili ng seguridad sa Marawi. We need to win the people's support. We need to win the sympathies. And by doing so, we do not only resort to military effort, we also need to invest more on the civilian defense scheme or civilian defense intervention. Samantala, naniniwala naman ang kapwa mambabatas nito na si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman na malaki ang kaugnayan ng kaunlaran at rehabilitasyon ng Marawi sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. November 2017 nang mangyari ang Marawi crisis at tumagal ng 5 buwan ang labanan sa pagitan ng Islamic State-linked Maute Group at puwersa ng Pilipinas. Kasunod nito sinimula ng rehabilitasyon sa Marawi. Gayunman, makalipas ang 6 na taon, hindi pa rin tapos ang pagsaayos sa lungsod, kabilang na ang usapin sa pabahay, supply ng tubig at kuryente sa mga pinakaapektadong lugar. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually, ito pang masaklap dito, bilyon yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon na marami ang hindi napapakinabangan. Bagaman hindi nito iniuugnay ang nangyaring pambobomba sa MSU sa atrasadong rehabilitasyon sa lungsod, naniniwala ang mambabatas na malaking bagay ang kaunlaran sa Marawi upang mapanatili ang seguridad doon. Anya, batay sa karanasan nila sa Basilan, pag-develop ang isang lugar, mapipigilan ang recruitment ng mga terorista. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gustong paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University o MSU Marawi City. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa,
may posibilidad anya na nagkaroon ng failure of intelligence. Gayunman, titingnan nila sa investigasyon ang lahat ng anggulo sa nangyari. Naniniwala rin ang mambabatas na terorismo ang motibo sa likod ng pag-atake. It will cover everything, not only the lapses. We don't want to be finger-pointing here. Pwedeng merong failure of intelligence dahil nga hindi na-monitor, di ba? Kung na-monitor man nila, failure to act on the intelligence, ganun naman talaga ang mangyayari dyan. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, magkakaroon sila ng executive session kasama ang ilang security agencies sa Miyerkules kaugnay ng sitwasyon. Naglunsad na ng massive manhunt operation ang puwersa ng militar at mga pulis sa Marawi upang madakip ang umunay mga nasa likod ng pambobomba sa isang gymnasium sa Mindanao State University kahapon. Sa ngayon ay nakadeploy na sa Marawi ang karagdagang puwersa ng mga law enforcement agency na tutulong sa pagbabantay sa mga paaralan at iba pang matataong lugar sa probinsya. Ito ang balita ni Weng Fernandez live. Weng, anong mga partikular na hakbang ang gagawin ngayon upang matunton ang mga salarin sa pagpapasabog kahapon na yan? Yes, June, mayong gabi. Bukod sa isinasagawang checkpoints at visibility ng mga polis, wala pong sa isinagawang press con kanina, June, wala pong ibinunyag na paraan ang ating mga otoridad upang hindi po maantala ang kanilang sinasagawang massive operation. Kumikilos na ang tropa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang ilang pwersa ng Philippine National Police upang agad na madakip ang sinasabing mga suspect na nasa likod ng pagpapasabog ng Dimapuro Gymnasium kahapon sa Marawi City. June, ayon kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region of PROBAR, Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon bagamat mayroon na silang person of interest sa nangyaring pag-atake. At upang hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon, tumanggi muna ang mga otoridad na magbigay ng iba pang mga detalye sa kaso. As we speak, habang nandito tayo, may ongoing na massive operation to hunt these terrorist groups o yung mga suspected na perpetrators ito bombing. June, sa kabila ng madugong pag-atake, tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga estudyante ng Mindanao State University na walang dapat ikatakot ang mga ito. Ayon pa sa AFP Chief, sa ngayon ay prioridad nila na masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante maging sa iba pang mga universidad. Sa ating pong mga kababayan, gusto po namin ipaabot sa inyo that hindi po kayo dapat mamahala. Please continue on with your normal activities. Pati na rin po sa mga estudyante ng Mindanao State University, nananawagan kami sa kanila, they can go back to the MSU because they can be assured of their safety. Pero dahil sa takot baka maulit pa ang pagsabog, June, ay may ilang mga estudyante ang minabuting umuwi muna sa kanilang mga probinsya. May ilan sa kanila ang nagkaroon ng matinding trauma dahil sa trahedya. Sa ngayon, June, ay nakadeploy na sa Marawi ang karagdagang pwersa ng mga pulis at sundalo na makatutulong sa mahigpit na pagbabantay upang maiwasan na maulit ang nangyaring pag-atake sa umano'y mga terorista. June? Weng, nakapag-secure na ba ang militar o ang mga pulis ng mga CCTV footages? Yes, John, kanina may nabanggit ang Regional Director ng PROBAR na yun nga po ang isa sa kanilang pinag-aaralan na kasama sa investigasyon. Ibig sabihin, meron na nga silang hawak kaya kasama ito doon sa sinasabi nilang mga operasyon dahil nagkakaroon sila ng lead ngayon. Tama ba yun, Weng? Tama po, June, kasi nabanggit nga po kahapon ni PNP Chief Benjamin Acordas Jr. na mayroon na po silang person of interest, June. Yamang nandiyan ka ngayon sa Marawi, Weng,
iklaro mo nga sa amin kung gaano kahigpit ngayon ang seguridad papasok ng Marawi at meron bang bawat boundary dyan ng bayan na nakapalibot sa Marawi may mga checkpoint na ngayon? So far, John, kaninang umaga, pag-akyat po namin sa Marawi, dito pa lang sa may Iligan City. Ang Iligan City kasi, John, ang pinaka-entry points pa akyat ng Marawi, mayroon na pong naka-deploy na checkpoint o mga police. Pagdating naman natin sa unang munisipalidad, sa Balui, Sagyaran, Pantar, mayroon na pong mga nakalaan or nakabantay na mga sundalo dyan hanggang sa pag-akyat po natin sa Marawi at maging sa pagpasok po natin sa mismong eskwelahan, ang Marawi State University, June. Ano naman ang sentimiento ng mga residente sa Marawi doon sa nangyari na yan, Weng, kung nandiyan ka kaninang umaga, yan mismo sa Marawi? May mga nakausap tayo kanina, June, ng mga estudyante. Yun nga, ang naramdaman nila, matinding takot at trauma, June. At kaya minabuti na lang muna nila sa pakiusap na rin ng kanilang mga magulang na upang maiwas sila sa disgrasya dahil sabi ng ating mga otoridad ay ito po ay isolated cases lamang itong nangyari sa Marawi State University. So minabuti ng mga estudyante na umuwi na lang muna sa kanila. Subalit, ang administrasyon naman ng MSU ay hindi naman sila agad-agad pinaalis o basta na lang sila bitawan kung hindi magulang ang susundo sa kanila o ang mga respective LGU, June. Ibig sabihin sa MSU ay regular pa rin ang klase doon, tuloy-tuloy ang klase, ganun ba yun, Weng? Yes, June, nakausap natin kaninang hapon lang. Tuloy pa rin ang suspendido ang klase, June, hanggang sa magbigay ng instruction ng mga otoridad. Subalit nabanggit po sa atin kanina na ang priority o una nilang gagawin, June, ay mag-conduct po sila starting tomorrow ng isang psychosocial debriefing. June, magsisimula po bukas at counseling para sa mga estudyante, June. Doon naman sa mga kalapit na eskwelahan o universidad diyan o college diyan sa Marawi, meron bang mga suspendido rin ang klase? Yes, June, dito sa Iligan City mismo nagpalabas ng executive order. Mayroon ditong ilang mga eskwelahan, June, hindi naman siya suspendido kundi nag-o-online class muna sila. So tuloy-tuloy pa rin ang klase kaya lang hindi muna wala mo ng physical na pagtuturo sa mga eskwelahan sa sinasabi mong lungsod sa Iligan City na ilang kilometro ang layo nito sa Marawi, Weng? Kung hindi ako nagkakamali, June, nasa mga 89 kilometers, 45 minutes to 1 hour po ang biyahe, June. Parang lumalabas na parang apektado rin yung mga estudyante doon sa Iligan dahil sa nangyaring pambobomba sa Marawi. Parang gano'n na nga, John, at pag-iingat na rin ng mga namumuno din dito sa Iligan City dahil ang pinaka malapit na maapektuhan ay itong Iligan City, June. Gaano naman kahigpit, Weng, yung mga sa transportations, yung mga bumabiyahe, mga nagko-commute na mga taga Marawi? Papaano yung seguridad nila, Weng, please? Sa mga bumabiyahe naman, June, sa mga checkpoint ay talagang tinitignan o binubuksan yung door at tinitignan ng mga otoridad, June, maging kahit yung mga tinatawag dito na baabao o tricycle, talagang chinicheck ng ating mga otoridad. Yung nakikita natin diyan sa iyong mga insertions diyan, Weng, yung mga bus stations, papaano ang ginagawang pag-secure ng mga pulis at sundalo diyan? Yes, John, gaya nga po ng instruction ng ating PNP chief kahapon, kailangan nila ang police visibility, particular na dito. Actually, hindi lang sa Marawi City, John, ang full alert. Binanggit kanina ng Regional Director ng PROBAR na sa buong Bangsamoro Autonomous Region, naka-full alert po, June. Alright, maraming salamat. Weng Fernandez, nag-uulat mula sa Marawi.
Hindi kagagawa ng suicide bomber ang nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi kahapon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang indikasyon na isa itong suicide bombing matapos na ma-identify ang 4 na nasawi sa pagsabog. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Wala pong indication na meron pong ganon. Kausap ko po yung PD because mga Kristiyano po ito. Kilala na ng Philippine National Police ang 4 na nasawi sa pagsabog kahapon sa Mindanao State University. Ayon kay Philippine National Police Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala sa mga ito ang may indikasyon na magsasagawa ng suicide bombing. Ongoing po yung mass nung mangyari po ito. In fact, yung 4 na biktima po, I understand, are all Christians po. So, wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. Ang 4 na namatay ay kinabibilangan ng 1 lalaki at 3 babae, habang 45 naman ang nasugatan. Sa mga nasugatan, 6 na lamang ang patuloy na ginagamot sa ospital dahil nakalabas na ang 39 na nagtamo lamang ng minor injuries dulot ng nangyaring stampede. Samantala, mayroon na ring natukoy na 2 persons of interest ang mga pulis sa insidente. Gayunman, hindi na muna nila papangalanan ng mga ito habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group na tututok sa pagsabog. There are indication na they may be a member of a certain group na na-report na rin na may mga previous involvement po sa mga bombing, particularly yung mga bus bombing po. Kinukumpirma pa din ng PNP ang naunang balita na mayroong indikasyon na may kinalaman ang foreign terrorist na pagpapasabog. Lahat po ng information na ibinigay sa atin at natatanggap po natin ay kinukonsider po natin yan, and we are in close coordination with our AFP counterparts at doon sa possible involvement po ng foreign terrorists. Alam po natin previously may mga nare-report po tayong presence ng mga FTOs o foreign terrorist individuals diyan po sa ibang area po ng Mindanao. So it may be a possibility. Bagamat walang threat na natatanggap ang Philippine National Police, inilagay na sa full alert status ang buong Mindanao, habang heightened alert status naman ang buong Metro Manila. Ito'y bilang bahagi ng kanilang security measures at ang hindi na maulit sa ibang lugar ang katulad na insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid po sa atin ni Mariela Toza mula sa Australia. Magandang gabi, Mariel. Ano ba ang pinakamalaking commitment ng Australia upang tugunan ang climate change? Magandang gabi din sa inyo dyan sa Pilipinas. June, simula nga noong huling pagsisiyasat ng International Energy Agency noong 2018, ipinasa ng Australia ang Climate Change Act noong 2022 na may layong mas madoble ang emissions reductions by the year 2030 at makamit ang layon na magkaroon ng net zero emissions sa taong 2050. June, ito ay kinukonsiderang most significant climate law nitong nakaraang 10 taon dito sa Australia. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Right, Mariel, ibigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagresume na ang bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant group matapos ang ilang araw na ceasefire. Posible namang nasawi na ang ilang hostages na hawak ng Hamas ayon sa ilang medical experts sa Israel. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Muli na naman nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militants sa Gaza Strip. Ito ay pagkatapos ng temporary ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Sa loob ng 7 araw na truce, 108 ang pinalaya ng Hamas na nasa 240 na kinidnap ng militanteng grupo. Kapalit naman ng pagpapakawala sa mga Palestinian na nakadetene sa Israel at bumugso rin ang humanitarian aid shipment sa Gaza.
Subalit bagamat marami na ang napalaya, idiniklara naman ng isang 3-person medical committee na ang ilan sa mga bihag ng Hamas ay nasawi na habang hawak ng militanteng grupo. Pinanood ng medical committee ang mga videos noong October 7 at naganap ng mga senyales ng lethal injuries sa mga dinukot na hindi na nabibigyan ng atensyong medikal. Bukod dito ay nakareference din ang testimonya ng mga hostages ng mga napalaya na. Layo ng pag-aaral na ito na mabigyan ng closure ang mga kamag-anak na naghihintay ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula naman na matapos ang truce, idiniklara ng Australian authorities na 6 na civilian at isang army colonel ang binawian ng buhay habang bihag ng Hamas. Hindi naman ito kinumpirma ng Hamas at sinabing noong nakaraan na 12 ng hostages ang namatay dahil sa airstrike ng Israel. Hindi rin pinapayagan ng Hamas ang Red Cross na bisitahin ng mga hostage upang makamusta ang kanilang mga kalagayan. Nakuha naman ng Israeli forces ang labi ng isang nahuling Israeli na sundalo at 2 civilian hostages, samantalang isang sundalo rin ang pinawalan ng isang rescue operation. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Conference o COP28 na maglaan ng pondo upang sugpuin ang mga napabayaang tropical diseases sa mga bansa sa Africa. Samantala, wala pa ring malinaw na napagkakasunduan ukol sa pag-phase out sa fossil fuels. Ito ang balita ni Tricia Rino. I'm pleased today to announce that as a founding partner of Reaching the Last Mile Fund, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the United Arab Emirates, will commit $100 million to the expansion of the fund to reach all 39 countries in Africa. Nangakong United Arab Emirates ng $100 milyong at ilang charities kabilang ang Bill and Melinda Gates Foundation sa United Nations Climate Change Summit noong linggo na aabot sa mahigit $777 million. Ang alok na pondo ay upang labanan ang napabayaang tropical disease at iba pang banta sa kalusugan, gaya ng malnutrition, malaria at pagtatae na inaasahang lalo pang lalala kalinsabay ng pagtaas ng temperatura ng mundo. Sa isang pahayag, sinabi ni COP28 President Sultan Ahmed Al-Jaber na ang climate-related factors na nauugnay sa klima aniya ay naging isa sa mga pinakamalaking banta sa kalusugan ng mga tao sa ika-21 siglo. Pinasalamatan naman ni World Health Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang makasaysayang hakbang ng United Arab Emirates. I thank sincerely the United Arab Emirates for taking this historic step and making health central to its COP28 presidency. Thank you, UAE, for being the pathfinder. Dismayado naman ang ilang environmental activists dahil wala pa ring malinaw na kasunduan sa isyu kaugnay ng phase-out ng fossil fuels. Sa kabila nito, mahigpit na susubaybayan ng mga grupong tagapagtaguyod ng kalikasan ang minimithing kasunduan kontra fossil fuels hanggang sa pagtatapos ng summit sa December 12. Tricia Rio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Dala ng SpaceX Falcon 9 rockets noong Sabado, December 2 ang reconnaissance satellite noong Seoul, South Korea. Tumitindi ang space race sa Korean Peninsula matapos ilunsad ng North Korea ang kanila ring pinakaunang military spy noong nakaraang linggo. Ayon sa Defense Ministry ng South Korea, naabot nito ang orbit matapos ang liftoff ng space rocket na may nakalagay na Korea sa Vandenberg US Space Force base sa California, USA, 10:19 ng umaga noong Biyernes. Layo ng military spy satellite na ma-monitor ang nuclear-armed na North Korea. Plano naman ng Seoul na maglunsad ng 4 pang karagdagang spy satellites bago matapos ang taong 2025 upang mapatatag nito ang pagmamatyag sa North Korea.
Samantala, pinaslang ng isang lalaki ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya sa Queens, New York kahapon December 3. Patay din ang suspect matapos itong barilin ng pulis. Ito ang balita ni Justine Masakayan. This scene was chaos. Multiple victims, a house on fire, and a madman on a rampage, on a mission. Isang chaotic scene ang namataan ng New York Police District o NYPD sa Queens, New York. 4 ang 2 bata, isa ang critically injured habang 2 pulis naman ang sugatan sa isang pananaksak gamit ng isang steak knife sa Far Rockaway, Queens, New York, USA, linggo ng umaga, December 3. Pinaniniwalaang ang mga biktima ay kamag-anak ng suspect. Nakatanggap ng isang tawag sa 911 ang NYPD mula sa isang batang babae na sinabing ang kaniyang pinsan ay pinapatay ang kaniyang mga kapamilya. Inilarawan naman ni NYPD Chief Jeff Madry ang nangyari sa 2 sugatang pulis na rumesponde at inatake ng lalaki. They see a male walking out, he's carrying luggage. Our officers asked the male a question or two. An encounter that lasted about 10 seconds where the male draws a knife on officers. He stabs one officer in the neck, chest area. He strikes the second officer in the head. Matapos ang pag-atake, nabaril ng polis ang suspect na kinikilalang si Courtney Gordon, 38 taong gulang. Dinala agad ito sa ospital, subalit namatay na rin ito. Ang 2 pulis na inatake ni Gordon ay dinala agad sa Jamaica Hospital. Nagtamo ito ng non-life-threatening surgeries at inaasahang makaka-recover. Sinalubong naman ng palakpakan ang 2 pulis na nasugatan sa insidente habang papalabas ng ospital. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon at ini-interview na rin ng mga otoridad ang batang tumawag sa 911. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Anong gumawa pa ng 6 na models ng battery electric vehicles o EVs ang Toyota sa taong 2026 sa Europe? Inaasahan din ng car maker na nasa 20% ng mga bagong car sales sa rehiyon ay ang EVs. Target ng world's largest automaker na makapagbenta ng 250,000 battery-powered vehicles taon-taon sa Europe by 2026 at 1.5 million globally. Bukod sa EV na ibinebenta nito sa rehiyon at isa pang compact sports utility vehicle o SUV, ipinakita ng Toyota ang 2 bagong konsepto ng EV models. Isang battery-powered small SUV at isang sports crossover model. Ayon namang sa datos ng European Automobile Manufacturers Association, ang nabentang electric cars sa Europe ay mahigit sa kalahati ng unang 10 buwan kumpara noong nakaraang taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariel Latoza. Magandang gabi. Patay ang isang babae sa Tagum City matapos madaganan ng gumuhong pader kasunod ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado. Sorpresahin pa naman sana niya ang pamilya sa balitang siya ay nagdadalang tao na. Samantala, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 sa red alert status ang buong Davao Region kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ang balita ni Lucille Ren. Ay, sakit kayo sa akong katungod yun. Ipinagdiriwang ngayong araw ni Nanay Carlita Hemarino ang kanyang ika-71 kaarawan. Ngunit ang masaya sanang selebrasyon ay nauwi sa pagdadalamhati. Ito ay matapos masawi ang kanyang anak na si Kenneth Joy Hemarino, bunsod ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado sa Hinatuan, Surigao del Sur na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
Kwento ni Nanay Carlita, habang nangyayari ang malakas na pagyanig, agad na lumabas sa kanilang tinutuluyan si Kenneth kasama ng asawa at anak sa barangay La Filipina, Tagum City sa probinsya ng Davao del Norte. Pero pagkalabas, kasabay namang gumuho ang matandang pader na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Nadaganan sina Kenneth at ang kanyang mag-ama. Pero sa kanilang tatlo, siya ang pinaka-napuruhan na tinamaan ng bing sa bandang leeg. Isinugod pa ito sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang kanyang asawa at anak. Matapos ang trahedya, saka pa ipinagbigay alam ng kapatid ni Kenneth sa kanilang ina na siya ay 2 buwan nang nagdadalang tao dahil sorpresa sana ito ni Kenneth sa 71st birthday ni Nanay Carlita. Saka pa din ito nalaman ng kanyang asawa. Ang istorya po sa akong anak nga isa nga, isurpresa na ako ni sa akong mama. O mag-birthday niya, mag-isurpresa na ako ni akong ibuntis. Sa ngayon, nagpapagaling na ang mag-ama ni Kenneth. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na magpapaabot ng tulong sa pamilya ng biktima. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 sa red alert status ang buong Davao Region. Ito ay upang mas mapaigting ang monitoring at mobilization ng resources sa mga lugar na pinakaapektado ng lindol. Ngayong araw, sinuspende ang face-to-face classes at trabaho sa maraming lugar sa rehiyon upang bigyang daan ng pag-inspeksyon sa mga paaralan at iba pang mga gusali na posibleng naapektuhan ang tibay ng estruktura. Sa Davao City, walang pasok sa lahat ng pampublikong mga paaralan, habang hinikayat naman ang mga private school na magsuspende rin ng pasok. Ipinatupad naman ang work-from-home setup sa lahat ng national and government offices. Sa probinsya ng Davao Oriental, kung saan pansamantalang itinaas ang tsunami warning, suspendido rin ang klase sa 10 bayan at isang lungsod. Kabilang din sa nagsuspende ng in-person classes and work ang iba't iba pang mga lungsod at bayan sa Davao Region. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang aftershocks na umabot na sa mahigit 1,000. Bagaman wala pang teknolohiya sa ngayon upang ma-predict ang paparating na lindol, dapat maging alisto. Hinihikayat ang publiko na maghanda ng go bag o disaster survival kits, alamin ang mga evacuation routes, mag-duck, cover and hold sa kasagsagan ng lindol, at saka na lumabas sa mas ligtas na lugar kapag natapos na ang pagyanig. Kasunod ng serye ng mga lindol, plano ngayon ng Office of Civil Defense 11 na mas palakasin ang koordinasyon sa iba pang mga sektor bukod sa government agencies para mas mapaigting ang disaster preparedness. As much as possible, we develop strategies and programs na motuhok nito sa katawhan ang disaster resiliency. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa lalawigan noong Sabado ng gabi. Sa ngayon ay patuloy na nararamdaman ang malalakas na aftershock sa probinsya na epekto ng malakas na lindol. Ito ang balita ni MJ Vasquez. Tapos ng mga report kayo na medyo tumaas na yung damages, then yung regular na aftershocks ngayon. So by that, mapapabilis yung paggawa ng mga assessment ng mga bidding. Sa tindi at lawak ng pinsalang idinulot ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Surigao del Sur noong Sabado ng gabi, posibleng magdeklara na ang probinsya ng state of calamity dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasirang gusali, mga bahay at iba pang mga infrastruktura dahil sa malakas na pagyanig. Maraming mga bahay at gusali ang nagkawasak-wasak at may ilang mga kalsada ang nagkabitak-bitak. Sa ngayon ay patuloy pa ring nararamdaman sa probinsya ang malalakas na aftershocks. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, as of 1 p.m. kanina, sumampa na sa 1,898 ang naitalang aftershocks matapos ang malakas na lindol noong Sabado. Mayroon itong lakas na umaabot sa 1.4 hanggang 6.6 magnitude, kung saan 19 sa mga ito ang naramdaman.
Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, haabot na sa mahigit 58 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Base sa unang report, 2 ang naitalang nasawi habang mahigit sa 57,000 mga pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay patuloy na ginagawa ang damage assessment ng Office of the Civil Defense at PDRRMO, partikular dito sa area ng Hinatuan, Bislig, Tagbina at Kagwait o sa mga lugar na higit na naapektuhan ng nangyaring lindol noong Sabado. Bagaman sa ngayon ay walang tsunami warning, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residenteng naninirahan sa baybayin na manatili muna sa mga evacuation center. Kaninang umaga nagsimula na ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod dito ay nakausap na rin ni Secretary Gatchalian ng ilang local official sa Surigao del Sur hinggil sa iba pang assistance na ipagkakaloob sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod ang naitatalang malalakas na lindol sa Mindanao. Saan ba ito nanggagaling at gaano ang pinakamalakas na maaari nitong ilabas? Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dito sa Hazard Hunter application ng Feebox, makikita natin yung mga nangyaring pagyanig sa mga nagdaang araw at kung titingnan nga natin itong nangyaring pagyanig noong araw po ng Sabado, yung magnitude 7.4 na lindol, ayan. December 2, 10:37 p.m., magnitude 7.4, ang lalim po ay 26 km. Yan po ay offshore, ibig sabihin nasa karagatan po yan at ang gumalaw nga po dito ay tinatawag natin na Philippine Trench. Yan, nasa karagatan po siya. Ang Philippine Trench, yan po ang gumalaw. Itong Hazard Hunter application po nito ay bilang tulong din doon sa ating mga kababayan sa publiko para magkaroon tayo ng idea kung gaano karami yung mga pagyanig na itatala ng ahensya. Maraming lugar sa Caraga Region ang nakaramdam sa malakas na lindol nito lamang December 2. At dahil sa karagatan ito nangyari, tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Feebox na sa bahagi ng Philippine Trench nanggaling ang pagyanig. Nagdulot din ito ng tsunami sa ilang lugar na mas mababa sa 1 metro. So yung subduction po natin dito is, nakikita nyo po itong mga triangle na to. So parang pa-submerge po siya pailalim. So pailalim po siya. So pag pailalim po is nagbabanggaan po yung mga, nagkikisisan po yung mga plates natin. So sure po, pag nagkikisisan po yung mga plates natin is nagge-generate po siya ng earthquake. Makikita ang Philippine Trench sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, kaya nitong maglabas ng mahigit sa magnitude 8 na lindol. So yung nangyari po nung December 2 is 7.4, is talaga pong malakas, very strong po na earthquake, which is destructive po siya. So ang pinakamataas po naging intensity is intensity 7 po. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact in 1921 meron tayong magnitude 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have magnitude 7.2, it's almost on the same area, magnitude 7.2 in 1929. Farther north, we have magnitude 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong magnitude 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunamis. Sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng Feebox kung tuwing kailan nagkakaroon ng malakas na lindol sa partikular na bahagi ng trench. Hindi katulad ng sa fault na gaya ng sa West Valley na sinasabing tuwing ika-300 hanggang 400 taon gumagalaw. Wala pa ring instrumento o paraan para magbigay ng babala sa eksaktong araw o oras na tatama ang malakas na lindol. Kaya naman patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan gaya ng earthquake drills. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Labis naman ang pasasalamat ni General Acorda sa pagkakataong makapagsilbi pa ng karagdagang 4 na buwan sa PNP. Ito ang balita ni Leia Ilagan. I would like to express my deepest gratitude
To our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability. Mananatili pa sa pwesto hanggang March 31, 2024 si Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. Ito ang nakasaad sa sulat ng Pangulo sa PNP at Department of the Interior and Local Government. Sa pagpapalawig ng termino ni General Acorda, ginamit na basihan ni Pangulong Marcos ang Executive Order 136 Series of 1999 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na palawigin pa ang termino ng mga presidential appointees na lampas na sa kanilang mandatory retirement age kung ito ay may sapat o balidong dahilan. Agad naman pinulong ni General Acorda ang matataas na opisyal ng pambansang pulisya kasunod ng kanyang extension of term. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, lubos ang pasasalamat ni General Acorda sa patuloy na tiwalang ibinibigay sa kanya ng Pangulo upang pamunuan ng PNP. Kanina nga po sa kanyang meeting, ang sinabi po niya ay, this is not my personal achievement. Hindi natin makukuha ito kung hindi natin magigain yung tiwala ng ating Pangulo kung hindi nyo rin ako tinulungan. That is a specific word. Nagpasalamat siya sa ating mga senior officer dahil yung pagpatuloy na pagbaba ng ating mga krimen. Itinalaga ni Pangulong Marcos si General Acorda bilang ika-29 na PNP Chief noong April 24, 2023. Kabilang siya sa Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. 37 taon na siyang nagsisilbi sa PNP. Kahapon, nagdiwang siya ng kanyang kaarawan at umabot na sa 56 years old compulsory retirement para sa PNP personnel. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila nais ipakita ng China sa buong mundo ang kanilang pag-angkin sa West Philippine Sea. Ito ang nakikita ng National Security Council sa patuloy na pagdami ng Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef. Ayon naman sa isang international security study expert, ang swarming ay isa lamang sa maraming taktika ng China para maangkin ang halos buong bahagi ng South China Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlali. Parang they're trying really to change the facts on the ground, no? So as a result of this, no, nagdesisyon ang National Task Force West Philippine Sea na ipaalam ito sa publiko what is happening at this reef, yung Julian Felipe Reef. Hindi na bago ang kumpol-kumpol na Chinese maritime militia vessel sa Julian Felipe Reef. Ngunit ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang nakakaalarma ay ang pagdami nito. Kung noong November 13 ay nasa 111 lamang ito, ngayon nasa 135 na ang nakahimpil na CMM vessel sa lugar. Ayon kay ADG Malaya, paraan ito ng China para ipakita sa mundo ang kanilang pag-angkin sa naturang bahura. Kaya naman agad nagpadala ang National Task Force for the West Philippine Sea ng mga barko sa lugar upang ipakita ang mariing pagtutol at hindi natutuwa ang Pilipinas sa swarming activity na ito ng China. The Coast Guard vessels were dispatched to that area to fly the flag as well. Kasi kung ang Chinese Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia are present there, no, flying their flag, the Philippines must also be represented. At pinaigting din natin yung ating maritime domain awareness. Ayon naman sa international studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro, isa lamang ang swarming sa taktika ng China para sakupin ang 90% ng South China Sea. At kung hindi tayo kikilos, ay tuluyang masasakop ang Julian Felipe Reef. Ngayon nakikita natin yung operation ng tinatawag natin Chinese Maritime Militia at ang ginagamit niya yung tinatawag nating swarming tactic. No? Nagpapadala sila doon na napakarami nilang fishing vessels na minaman ng Chinese Maritime Militia at talagang pinamumukha nila sa atin na kaya nilang sakupin at kaya nilang kupkupin. Yung sa Julian Felipe Reef na nangyari. Para kay Professor De Castro, magandang hakbang rin ang pagkakaisa ng mga Pilipino at ang nakatakdang civilian caravan ng atin ito. Ngunit ang pinakamabisang pantapat sa China ay kung palalakasin pa ang puwersa ng Coast Guard at mga sundalo na nagbabantay sa lugar.
na lang ho natin ang ating Coast Guard, palakasin ho natin ang Navy. Kung magkakaroon ho ng support sa ating mga mangingisda, siguro voluntary based yan, pero hindi ho natin sila ilalagay sa peligro. Katulad ho ng China. Kasi lahat naman ho yan Lahat naman ho yung mga mangingisda, meron ho yung mga organisasyon na pinapaandar ho at hawak ho ng Communist Party of China. Wala naman ho tayong gano'n, hindi naman ho tayong komunista katulad ng China po. Bukod sa pangakong modernisasyon, makakatulong din sa pagpapakita ng ating lakas at impluensya ang pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Amy Marcos sa dapat nang makausap ang Chinese official sa gitna ng panghihimasok ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef. Habang si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi na malaman kung paano papatitigilin ng China sa kanilang ginagawang pananakop sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Talagang hindi nakakatuwa itong mga pangyayari. Parang hindi pa sapat ang gera sa mundo, magpapasko na. Hindi pa talaga tayo tumipigil sa paghahasik ng lagim. Nababahala na si Senator Amy Marcos sa namataang muling pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Para sa presidential sister, palala na ng palala ang ginagawang swarming sa West Philippine Sea at hindi anya may pagkakaila na parami na ng parami ang gray zone tactics ng China. Dahil dito gusto na ng senador na kausapin ng Chinese officials. Inaasahan ko na talagang makausap natin ang ating mga counterpart in check. In the meantime, habang ginagawa yung budget natin, wala tayong maaasahan kundi ang sarili natin. Kaya binigyang diin ni Senator Marcos na importanteng mabigyan ng karampatang budget ang pagpapalakas sa depensa ng bansa. Dito sa Senado, dinagdagan ng mga mamabatas ang pondo para sa Department of National Defense at iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines para sa susunod na taon na gagamitin para sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at pagpapatayo ng mga infrastruktura. Ganoon din ang training at pagpapabuti sa Philippine Coast Guard. Si Senator Ronald Bato de la Rosa hindi na alam ano pang dapat gawin ng Pilipinas para makinig ang China at itigil ang panghihimasok nito. Well, ako rin nag-iisip paano gawin natin yan? Anong gawin natin? Diba? Wala tayong makita solusyon ayaw lang umalis. Hindi naman tayo pwede makipag-gira. Di ba? Mahirap talaga. Sa ngayon, wala pang komentaryo ang Department of Foreign Affairs sa panibagong swarming incident sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagkokomentaryo ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte kaugnay sa petisyon na inihain ni Christian Monsod na ipedeklarang unconstitutional ang paglilipat ng confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kasama rin sa pinagkokomentaryo ang Executive Secretary at Department of Budget and Management o DBM sa loob ng 10 araw pagkatanggap ng notice. Samantala, pinagsusumite rin ang mga petitioner ng electronic copy ng kanilang petition at annexes sa loob ng 5 araw. Hindi dumating sa itinakdang pagdinig kanina si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa reklamong grave threats na isinampa sa kanya ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Samantala, naghain naman ng supplemental complaint affidavit si Representative Castro. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kumusta ang naging hearing kanina? John, naging mabilis lang yung isinagawang pagdinig kanina, no? Pero bago yung itinakda ang preliminary investigation, nakita natin kanina, John, na dumating yung ilang mga suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at gayon din ni Representative Franz Castro. At sila ay nagsagawa nga ng City Prosecutor's Office. Naisa na ni ACT Teachers Representative Franz Castro na dumalo sa preliminary investigation kanina sa kanyang reklamong grave threats si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi sumipot ang dating presidente. Sa halip, ayon sa legal team ni Castro, may 2 abogado na nag-enter ng kanilang appearance para kay Duterte. Ayon kay Attorney Rico Domingo, abogado ni Castro,
sinabi ng nagpakilalang mga abogado ng dating Pangulo na hindi pa nila natanggap ang subpoena at ang complaint affidavit ni Castro. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi, hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Kaugnay niyan, John, ay itinakda ng piskalya ang susunod na pagdinig sa December 15, 2023. Dito inaasahan na formal nang sasagutin ng dating Pangulo sa pamamagitan ng counter affidavit ang reklamo sa kanya. Samantala, naghain kanina ng supplemental complaint affidavit si Castro. Anya, muli siyang pinagbantaan ng dating Pangulo noong November 16 sa kanyang programa sa SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa. Ito ay matapos na siyang magsampa ng reklamo noong October 24, 2023. Laman din ng supplemental complaint ko, no, inulit niya pa, nakalagay dito, kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Samantala, Juno, kinuna natin ang pahayag si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque na tumatayo ngayong abogado din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang naging sagot sa atin doon sa katanungan bakit hindi nagpakita kanina o dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa nakatakdang preliminary investigation. Ayon pa kay Roque, hindi na kailangan, June, dahil nga hindi pa naman nila talaga ngayon lang nila officially natanggap itong subpoena at gayon din yung complaint affidavit ni Castro. Pero ang sinabi ni Roque ay magsusumite ng kanyang kontrasalaysay o counter affidavit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa takdang panahon. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Dante, meron bang lalabaging batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi siya magpapakita doon sa korte na yon? Yes, kanina dahil hindi nga siya nagpakita, June, ang kanila kasing argument dahil nga hindi pa nila natanggap yung subpoena at gayon din yung complaint affidavit. So parang officially hindi pa nila na re-receive yung reklamo, kaya ang paliwanag dito ng kanyang abogado na si Roque, parang wala pa naman siyang pananagutan, wala pa siyang responsibilidad na sagutin kasi ano ba yung kanyang sasagutin kung wala naman siyang natanggap na officially nga reklamo. Pero dahil nga kanina ay natanggap na nila, ay inaasahan nating magsasubmit ang kampo ng dating Pangulo. 10 araw lang yan, June, ang binigay ng piskalya na sumagot sila. Pagka gano'n naman kasi, June, ay kapag hindi pa naman arraignment na talagang required yung tao na humarap, ay pwede namang abogado kasi preliminary investigation pa naman ito, June, wala pa naman sa korte ang kaso, ay maaari namang abogado muna ang haharap bilang representasyon doon sa inaakusahan o nirereklamo tulad ngayon dito sa sitwasyon ng dating Pangulo, June. Oo, Dante, para malinaw, kahit pa halimbawa mabasa na o makarating na nga sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya required doon sa piskalya na magpakita personally. Ganun ba yon, Dante? June, depende na rin yan sa prosecutor kung talagang i-require siya. Pero usually ang nangyayari dyan, ang mga abogado naman ang humaharap sa kanila. Kasi ang isang sinumpaang salaysay, itong counter affidavit, halimbawa, ito ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay maaari namang manumpa siya hindi sa harap mismo ng prosecutor ng Quezon City. Ang halimbawa natin dyan, June, ay itong kaso ngayon na nasa korte na ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Noong nag-submit siya ng counter affidavit, June, humarap siya sa piskal ng Baguio City, which is doon nga siya nakatira, at ang kanyang namang abogado ang nagdala ng kanyang sworn affidavit dyan sa Department of Justice. Pero kapag naakyat na yan, June, sa korte, itong tinatawag na nilang arraignment, kung saan babasahan na ng sakdal
kailangan na talagang humarap itong nirereklamo o yung inaakusahan. Kung sa part na yan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung makakita ng sapat na batayan ang ating pong piskalya na kailangang iakyat ang kaso sa korte, June. So ibig sabihin nga, pag nasa piskalya pa lang, hindi required. Yes, June, technically hindi naman required talaga ang humarap yung respondent sa isang reklamo. June. Maraming salamat, Dante Abento. Muling maghahain ng petisyon ang pamunuan ng MRT Line 3 para humiling na payagan silang makapagpatupad ng dagdag pasahe na target magawa sa susunod na taon. Paliwanag ng management, masyado nang maliit ang kinikita ng MRT 3 kaya't lumalaki rin ang subsidiyang inilalaan ng pamahalaan upang ponduhan ang operasyon nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagkatapos pag-aralan ulit ng Fair Adjustment Committee ng MRT3, ang petisyong ito na pagdesisyonan namin na dapat kaming mag-file ulit ng petition for fair increase. Handa na ang pamunuan ng MRT3 na muling maghain ng petisyon para humiling na makapagpatupad ng dagdag pasahe. Plano ng management na ihain ang fair hike petition anumang araw ngayong linggo. Paliwanag ni Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge General Manager Georgette Aquino, masyado nang maliit ang kinikita ng MRT kumpara sa ginagasto sa maintenance at regular na operasyon nito. Mula sa 9 billion hanggang 10 billion pesos na gastusin sa MRT3 kada taon, lumalabas na wala pang 2 billion pesos ang kinikita ng tren ngayong 2023. Mulaan niya sa 9 billion to 10 billion pesos na gastusin sa MRT3 kada taon, wala pang 2 billion pesos ang kinikita ng tren. Dahil dito mas malakian niya ang kanilang hinihinging subsidiya mula sa gobyerno na kinukuha mula sa pondo ng Department of Transportation. Paliwanag ni ASEC Aquino, kung maaaprobahan ang fare increase, madadagdagan ang kita ng MRT na magagamit sa pagpapatuloy ng operasyon nito. Habang ang mababawas naman na pondo para sa subsidiya mula sa gobyerno ay pwede pang mailaan sa iba pang mga programa ng pamahalaan. Despite the increase in ridership at revenue, meron pa rin tayong around 6.2 billion na kakulangan or deficit. Mas malaki yung nagiging subsidy na hinihingi namin sa national government. Ngayon, kung kami ay makakapagtaas ng pasahe, ang subsidy na aming hihingin ay magiging mas mababa. So ito ngayon ay magagamit sa iba pang mga proyekto na pwedeng mapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino. Ang hinihinging taas pasahe ng MRT3 ay kapareho ng inaprubahang taas pasahe sa LRT1 at LRT2 na ipinatupad simula noong Agosto ngayong taon. Humihiling ang MRT management na madagdagan sana ng 2 pesos and 29 centavos ang boarding fare sa tren at karagdagang 21 centavos sa kada kilometro ng biyahe. Kapag maaaprobahan mula sa 13 pesos na minimum fare ay magiging 16 pesos na ito, habang ang end-to-end station na pamasahe mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue sa Pasay mula sa 28 pesos ay magiging 34 pesos na. Batay sa proseso ng petisyon, dadaan ito sa Rail Regulatory Unit at padadalhan ang management ng Notice of Public Hearing upang ipaliwanag kung bakit dapat aprubahan ang hirit na dagdag pasahe. Magbibigay ng rekomendasyon ang Rail Regulatory Unit sa chairman ng Railways na ipapasa naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista para sa huling hatol kung tuluyan itong aaprubahan o hindi papaboran. Umaasa naman ang management na maaprubahan ang hiling nilang dagdag pasahe para sa susunod na taon, lalo't taong 2015 pa nang huling magkaroon ng fare adjustment sa MRT3. Ang aming expectation is baka mga end of first quarter or beginning of second quarter of next year. So baka end of March, beginning of April.
Samantala, ayon naman sa ilang mga regular na pasahero ng MRT3, dagdag pasanin para sa kanila sakaling matuloy ang taas na pasahe sa MRT3. Lalo pa ngayon na mataas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. For me, dapat hindi muna, especially sa economic crisis na meron tayo. So yung cost of living din medyo nag-i-increase. So if ever na itataas nila yung pamasahe sa MRT, dapat unahin muna nila yung mga empleyado kung tumataas ba yung salary din. Katulad namin, kaming mga laging sumasakay ng MRT. Malaking po sa amin yun, lalo na dagdag sa food allowance din namin yun. Malaking kabawasan din po yun. Mabigat para sa aming mga commuter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa nawawalang eroplano sa probinsya ng Isabela. Ayon kay Joshua Hapina, tagapagsalita ng Binuong Incident Management Team o IMT, sa kabila ng masamang panahon, puspusan ang ginagawang ground search ng mga rescue team. 2 team ang binuo kung saan ang isa ay nagtungo sa barangay Dinadian, Palanan, habang ang isa ay sa barangay Casala, San Mariano. Target pa rin ng grupo na abutin ng lugar na unang ibinigay ng Civil Aviation Authority of the Philippines na huling nakuhanan ng radar ang naturang eroplano. Nakarating na rin sa probinsya ng Isabela ang AK-9 Mandog Sniffer Volunteer Organization na mula Batangas na tutulong sa paghahanap sa naturang eroplano. Yung Air Force Sokol helicopter po from TOG 3 dun sa Tarlac, nag-arrive na po sa Kawayan Airport kanina pong 12:23 p.m. Tapos nung 12:41 po, nag-attempt po siya na pumasok dun sa search area. And nung 20 minutes po into the flight, naka-encounter po siya ng heavy rain tapos clouds, kaya po bumalik po sa Kawayan. Inihain sa Kamara ang House Resolution Number 1493 upang kilalanin si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa natatangin itong performance sa 2023 Miss Universe Pageant sa El Salvador. Gayon din bilang pagkahirang nito bilang Philippine Tourism Ambassador. Bumisita rin ang beauty queen sa House of Representatives at nagpasalamat sa ipinapakitang suporta sa kanya ng mga kababayan. Ito kahit anya bigo siyang maiuwi ang inaasam na korona para sa bansa mula sa prestiyosong patimpalak. I really poured my heart and soul into representing the country that we all love, and I'm just so grateful, ultimately grateful to be received like this. Even if hindi ko po nauwi yung corona, I'm just so happy and blessed to be Filipino and to be able to represent all of you to the best of my abilities. Napanatili ng PNP responders at Ombudsman Graftbusters ang kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nalasap naman ng rookie team na Comelec Vanguards ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Naitala ng PNP responders ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos namang ibigay sa Senate Defenders ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Ito ay bagamat dinumina ng Senado ang unang 3 quarters, nagawang makahabol ng PNP dahil sa kanilang never say die attitude sa game. Malaking tulong ang 3 points ni Richard Villanueva sa last 4.5 minutes ng ballgame na bumuhay sa tila naghihingalo ng responders para itabla ang score sa 66 points. Villanueva to tie the game. Got it! At
ang kanyang steal, 2 minutes 41 seconds left. Turnover na naman after the timeout para sa Senado. Plus na-convert pa ito ni Villanueva sa isa pang 3 points mula sa assist ni Serrano para umalagwa na sa 6 points ang kanilang abante. Serrano, ligot pa ang bola, Villanueva. Sinika pang humabol ng defenders, subalit kinapos na sila ng oras hanggang sa tumunog ang buzzer sa score na 78-74. Best player of the game si Richard Villanueva na may 17 points at isang steal. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 12 points. Mistulang nasayang naman ang 23 points ni Larry Gasparillo, 14 points ni Harry Petilos at tig 10 points ni GK Sevilla at Clark Torrente. Dahil sa panalo, umakyat ang PNP sa 3-1 win-loss record habang nalaglag ang Senate sa 1-3 panalo-talo. Actually, ano lang talaga, practice kasi nakakita ko na ang Senate is one of the best defender dito sa UNTB Cup Season 10. So, yun talaga rin ang inano namin na makarecover kami dito sa hard fought game, kaya kailangan namin mag-step up. So yung practice namin, intensely sa mga sa conditioning, tapos yung trap defense sila, yung press break namin. Hindi ko rin masabi kung anong naging problema namin kasi maganda umpisa, di ba? Kami yung lumamang na biggest lead kami. Sila habol lang, habol, dikit. Mag-run sila, nabe-break namin. Unfortunately, pagdating ng last 3 minutes, yung run nila, medyo hindi namin na-sustain yung na-break yung run. Last seconds ng game na lang namin na kaya lang, kapos na kami. Dalawa na kalaban namin, yung PNP, tsaka yung time. Nangunguna na ngayon sa Group A ang Ombudsman Grabbusters na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa kanilang huling 4 na laban. Pinalasap ng Ombudsman ng unang pagkatalo ang JSIS Furies sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 71-54. Ito na ngayon ang pinakamagandang record ng Grabbusters simula nang sila ay sumali sa liga noong Season 4. Nanguna sa opensa ng Ombudsman sina Emmanuel Baltazar na kumamada ng 14 points, 10 rebounds at 3 assists. At si Samuel Ignacio na may 15 points, 9 rebounds at 3 steals. Primarily, syempre, yung defense namin, nag-workout yun, At sabi ko nga sa kanila, good defense will result to a better offense. At saka nakita ko yung puso Nakita ko yung puso ng mga players. Actually, we have only 9 players, Si Attorney medyo nag-aalanganin pa nga kanina. At si Franco may konting problema sa legs. But anyway, credit ito sa mga players ko. And yun nga, syempre luckily, at talaga nag-step up silang lahat, We were a bit slow at the start of the game, especially on the offensive boards dahil yung Ombudsman had a lot of offensive rebounds. So for us, we just need to learn from that na kailangan bumax out and try to outwork yung Ombudsman team because they're a very strong offensive rebounding team. Yung effort, their effort was there, yung sa amin wasn't there. So we need to put more effort in our next game. Samantala, pinakain naman ng Department of Agriculture Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Comelec Vanguard sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 95-82. Dahil sa panalo, umakyat ang Food Masters sa 3-1 panalo-talo habang ang Comelec ay 1-3 win-loss record.
Crucial ang nalalabing huling dalawang laban ng COMELEC laban sa DNR Warriors sa December 14 at Senate Defenders sa December 20. Ang DA naman ay haharapin ng PNP sa December 10 at DNR sa December 17. Best player of the game sina Julius Kasaysayan na tumikada ng 23 points, 4 rebounds at 2 assist. At si Elian de Guzman na humakot ng 25 points, 12 boards, 2 dimes at 3 steals. Well, aside from scouting, yung video na pinapanood namin ng coaches namin, piniprepare namin yung players sa practice kung paano kami didepensa. Kasi may mga players dito na talagang pag pinagbigyan mo, talagang bibigay ng mga more than 20 points. So kailangan lang na malimit yung mga players na yun. At naging consistent lang kami sa mga game plan namin. Nagkaroon ng diferensya lang sa execution and we were surprised sa ganun yung resulta during the first half and nag-adjust kami. However, the opposing team was also prepared. So yung mga plays namin, may mga counter din sila and they executed better than us. Medyo hirap din kami sa rotation ng players considering na there is a big height difference between our players. So limitado yung kaya kong ipasok ng mga players. So talagang breaks of the game din. Kaya siguro better luck next time and mas pagbubutihan pa namin sa aming mga ensayo. Magbabalik ang triple-header games ng UNTV Cup sa Paco Arena, Maynila sa December 7, araw ng Huwebes. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yan, ito na po ang ilang komentaryo ng ating mga kausi sa issue ng MSU bombing. Wala po ito sa Facebook viewer natin na si Victor de Los Angeles. Sabi niya, huwag kampante lalo sa gym, kapkapan lahat ng estudyante sa buong Pilipinas para walang dahilan ang mga terorista. Kapkapan lahat ng estudyante. Sabi naman ni Azier Lacson, kaya siguro kailangan ng VP at DepEd ang Confi or Intel Fund para ma-monitor o magamit ang mga ganyan sa school, pamandiin. Paano napasok yun? Hindi, CHED yun eh. Pagka MSU, di ba, ano yun, university? Ang may doon, CHED. Kasi college na. Oo, kasi college. Pero kung sa ibang paaralan din naman, pwede naman din pumasok yung komentaryo ni, ba yun? Si Azier. Si Azier Lacson, ayan. Ito naman tayo, shoutout na tayo, Monica. Ating mga kausi. Ayan, maraming salamat po kay Maria Erica Camargo, Anastasia Asda, Esther Tadeo. Ngayon din po kay Nel Doctor o DR, si Kirk Peregrino at si Nico Cabales. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 11 at 24 na nagsasabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.